Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, ito na nagti-trending itong issue na 'to. 'Di ba may mga ordinansa na ipinapatupad uli na para sa ikabubuti daw ng Metro Manila. At yung ibang ordinansa na 'yon, pabor naman ako doon, 'di ba? Kaya lang nakakalimutan na itong ordinansa na 'to ngayon pinapatupad uli, no? So, naging controversial yung isang paghuli. Kasi ano ba yung mga ordinansa na yun? Yung bawal mag-inuman sa labas, yung curfew sa mga kabataan, yung nakahubad. Ito yung pag-uusapan natin, yung nakahubad eh. At marami pang iba, no? Alam ko matagal na yan, panahon pa yata ni Duterte. Or beyond Duterte pa yata, may ordinansa ng ganyan. Correct me if I'm wrong. Tapos, pinapatupad uli. 'Di ba? Anyway, so ito yung video nung balita. Tuloy sa pagsuyod ang MMDA at iba't ibang lokal na pamahalaan para masigurong ligtas ang mga lansangan. Pero reklamo ng ilan, parang sumusobra naman daw sa paghihigpit. Ang sagot ng MMDA at paalala ng Malacanang. So sa paghihigpit kasi, sometimes kailangan talaga yun eh. 'Di ba? Pero may isang senaryo dito na parang sa akin pwedeng pagbigyan sana. Kung meron mang magmamalabis, tinutukan ni Chino Gaston. Sa pangalawang linggong pagpapatupad ng Safer Metro Manila Plan ng Department of Interior and Local Government, pinasok ng mga pulis at MMDA ang Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City. Bukod kasi sa pagsupil sa krimen, bahagi ng programa ang pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa. Pero reklamo ng ilang residente, tila sumusobra na ang paghihigpit na ginagawa. Ang mister ni Norieta Langkino inabutang naghahalo ng simento pag-repair ng kanilang bahay. Sinita siya dahil walang damit pang itaas. Wala nga pong abiso. Dapat po may abiso, di ba? First offense, second offense, third offense. Dapat may ganun eh. O kaya may warning. Sa kanila, tikit agad eh. Warning po dapat. Alam mo minsan sa Pilipinas, ngayon lang nakita na sila yung nagdidikta ng kung paano ipapatupad ang batas. No? Pero nung tinimbang-timbang ko ito, mamaya sige, tapusin muna natin to. Kasi yung ganitong ugali kasi sometimes nakakabwisit din eh. Yung para bang sila magdidikta kung paano ipapatupad yung batas sa kanila. Pero mamaya hintayin nyo kung mag-opinion. Kaagad. Dapat nagpapabisa sila. O, bawal din sa mga iskinita nyo na maghubad. Alam po namin, bawal uminom. Bawal bawal yung mga curfew. Ano gusto nyo? Mahimatay yung tao habang naghahalo? Sa sobrang init po, kailangan din po yun. Bukod sa ordinansang nagbabawal Bakit ikaw nanay hindi ka maghubad din? Nakaya mo nga eh. sa paggala na walang damit pang itaas, sinita rin ang paglabag sa ibang ordinansa gaya ng mga kabataang sumusuway sa 10 p.m. curfew, mga naka-illegal parking at road obstructions. Sa barangay Pinagbuhatan, Pasig, mga road obstruction at sagabal sa sidewalk ang pinunterya ng mga pulis. Feeling ko to eh. Ningas kugo na naman to eh. After 2 months nito, wala na yan. MMDA at barangay officials kinumpiska at kinarga sa mga truck ang mga illegally parked e-trike, tricycle, mga motor at kariton. Isa sa mga inabutan ng grupo ang kariton ng panindang gulay ni Yolanda Bayola. Wala siyang magawa kundi umiyak na lang nang isakay sa truck. Anyway, so yun lang naman yung pinaka-issue sa akin dito. Ito yung sinasabi ni nanay, dapat ay may warning man lang daw sana. Pero ito napanood ko yung parang nito eh. Parang ito yung nangyari, yung CCTV. So ito yun
O yan ala, lagot na kayo. Lagot. Ito na, binimano. Ito, ayun. Tinuro. Nag-ano. Good morning. Dami naman nilang ano dyan. Halata mong ito, parang ito yung mga nagchichismisan sa loob ng ano, no? Sa loob ng barangay. Tapos parang, oy, kilos-kilos naman kayo sa labas. Tapos nagganyan sila. Pinicturan pa. Oh. Dami, no? Isang batalyon. May baril pa. Ikaw, ano, nakasunod ka din? Masuway ka? Kasama ka pa? Ay, dito po. Maraming susot. Kaya lang Kakabwisit yung lakad ni ate, no? Kala mo. Hindi, ito, no? Ako, katulad na, paninindigan ko pa rin sinabi ko kanina, na ako ay pro-higpit ako talaga. Kasi kailangan ng Pinoy yan eh. Na mahigpit talaga dapat tayo. Kaya lang, no, sometimes, may mga bagay na, ano, na pwede mong piliin na hindi ka magpakakupal eh. Katulad niyan, ano, halimbawa, nakita mo si kuya, kasi hindi naman yan, naintindihan ko yung mga nakapark na motor, no, na hihilahin nyo dahil obstruction sa daan. Kasi ang tagal niyan bago, ano eh, ma-warningan yung may-ari eh. Pero ito, men, for example, ito, no, nakita mo maghahalo siya ng semento, tapos na ano, dapat sabihan na agad, oy, boss, bawal ang nakahubad dito, baka pwedeng mag-ano ka na. Yun lang, hindi yung alam yung titikitan mo agad. Tikitan mo siguro pag hindi nag-comply. 'Di ba? Kung maraming dahil. Hindi ako naniniwala doon na mahihit stroke, mainit ang ano. Nakasanayan na kasi ng Pilipino yan eh. Yung ganyan eh. Yung nakahubad na yan. Nakasanayan na kasi ng Pinoy yan. Kaya i-defend nila yan kahit mali. 'Di ba? Kasi kung ganyan yung ano, yung logic ano, dahil mahihit stroke pag nakahubad. 'Di ba? Paano yung mga bumbero na susugod sa apoy, ang kapal-kapal ng suot nun? 'Di ba? Kung ano lang, sige, bahala na kayo kung ano yung iisipin niyo pag nakahubad, no? Yes, I know, mahirap pag hindi nakahubad. Mainit, 'di ba? Pero ang pinag-uusapan kasi dito, yung madali lang naman i-fix ito eh. Kung ang pagkakamali niya yung nakahubad, madali lang naman i-fix yan na, for example, darating kayo dyan, ano, nakita nyo nakahubad si tatay. Sir, baka pwede po magdamit kayo kasi bawal po ang nakano. Ganon. Pag nag-resist, saka nyo tikitan. Yan o, for example, ganyan. Ilang segundo lang ba ang makukuha niya ng pagtakbo sa loob ng, ano, ng bahay? Hindi yung tas ang dami-dami pa doon na no. Inuulit ko ha, pro-higpit ako. Pero sometimes, kailangan mo maging makatao eh. 'Di ba? Okay lang sana kung ang nahuli nyo dyan ay nagbebenta ng shabu. Talagang bawal yun. Yung nagbebenta ng shabu. Pero pag ganyan, madali kasing pakiusapan yan eh. Ngayon, pag nangangatwiran yun, eh, saka na lang natin tikitan. 'Di ba? Pag nag-angas yun. Kasi kahit kailan ano, naniniwala ko na dapat yung nasa authority dapat ang masunod, hindi yung hinuhuli. 'Di ba? Pero feeling ko magko-comply naman yan eh.
'Di ba? Tapos ang dami pa, ano, tapos marami pang nakikiusyoso na hindi naman kailangan itong mga to eh. Kailangan ba yung mga yan? Tapos nagpipicture pa yung isa, oh. Ano, para may i-report kayo sa, magkaroon kayo ng accomplishment report. 'Di ba? Pero sa akin kung mangangatwiran pa to si tatay, ibang usapan na 'yon, no. Kung mangangatwiran. Pero ayon dun sa matanda kanina, humihingi sila ng kahit warning man lang daw sana eh. Eh kayo, anong opinion nyo dito, no? May ginawa kasi ang ordinansa para para sundin eh. 'Di ba? Ayoko naman sabihin na hindi, pagbigyan nyo na kasi naghahalo ng semento. Hindi, kasi may ordinansa kasi eh. Ang issue lang sa akin dito, yung pagiging makatao na pwede mo naman pagsabihan na, sir, bawal po nakahubad. Kung maaari po, magdamit po kayo. Hindi yung i-issuehan nyo kagad ng ticket. 'Di ba? Yun lang naman. Tapos yung sa Eskinita Park, yung sa pampubliko din kasi daan ito eh. Daan pa rin ito eh. Kahit pa sabihin mo sa Eskinita yan. 'Di ba? Ganun talaga, may bawal eh. Wala tayong magagawa eh. Ang pinaglalaban lang dito yung pagiging makatao ba nung pag-i-implement, or naghahabol lang talaga ng kita, or kung ano pa man, 'di ba? Anyway, mga kababayan ko, so yan lang naman po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Ano masasabi nyo dito? Paki-comment na lang po sa baba. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.